Maraming bagay sa buhay natin na dumarating at nawawala ng hindi inaasahan. Minsan kahit gaano pa natin kagustong tumagal ang mga ito ay wala tayong magagawa kundi ang tanggapin na pansamantala lamang talaga sila. Ako si Monique, 24 years old at nagtatrabaho bilang isang office staff dito sa Mandaluyong. Kung ilalarawan ko ang sarili ko sa inyo ay masasabi kong may taglay naman akong kagandahan. Mabait din naman ako at may sariling trabaho. At dahil sa mga katangian kong ito, masasabi kong girlfriend material din naman ako. Idagdag niyo pa yung pagiging todo bigay ko pagdating sa pagmamahal. Sa tuwing nagkaka-boyfriend ako ay sinisiguro kong hindi ako nagkukulang sa pagpaparamdam ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko iniintindi ang responsibilidad o ang posibilidad na masaktan ako sa huli kahit na ilang beses pa akong paalalahanan ng mga kaibigan ko. At hindi na iba sa lahat ng naging relasyon ko ang relasyon na meron ako ngayon sa current boyfriend ko na si Ralph. Noong una ay naging exciting at mainit ang pagmamahalan naming dalawa ni Ralph, na ngayon ay unti-unti na ngang nanlalamig. Ay naku, saan ba ako magsisimula? Bakit ba kasi ako pa yung inassign dun sa anniversary celebration na yun eh? Paniguradong katakot-takot na stress na naman yung aabutin ko nito. Ay naku, makapag-ayos na nga. Girl, uy. Oh, bakit? Himala nagdiligpit ka ng desk mo ngayon. Anong meron? Gusto ko kasing maging fresh itong area ko. At nang makapag-isip naman ako ng maayos para dun sa gagawing pagpaplano sa anniversary ng company. Ay, mukhang kinakarir mo naman yata masyado, sis. Bro ha? Hindi ko pa nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Hi Monique, good afternoon. Hello? Hi, ako nga pala si Israel from Logistics Department. Sinabihan ako ng department head namin na makipag-coordinate sa'yo para sa darating na anniversary. Oo nga. From now on, kapag may mga request ka materials or resources, siguro sabihin mo na lang ako, ha? Sure, sige. Salamat. No problem. If you need anything, nasa cubicle 102 lang ako, ha? Okay, sige, thank you. So, paano, I'll go ahead. Nice meeting you, Monique. Nice meeting you too, Israel. Iba ha? Ano ba yan? Anong reaction niya? Wala lang, hindi ko na maiwasan. Alam mo, nakiligin sa inyong dalawang. Ha? Anong pinagsasabi mo? Ano ka ba naman, Monique? Hindi mo ba alam? Bali-balita kaya sa logistics department na matagal nang may gusto sa yung Israel na yan. Ay, wow ha? Pati talagang ibang department. Hindi pinatawad yung pagiging chismosa mo, no? Aba, syempre, marami akong beshi cake doon, no? Miss Congeniality kaya ako. Kay sabi mo eh. So ano na? Anong ano na? Ano na magiging reaksyon mo na matagal nang may gusto sa'yo si Israel? Ha? Dapat ba may reaction ako? Aba, syempre, alam nga namang deadmahin mo lang yung kagwapuhan ng tao. Ang pogi-pogi kaya. Alam mo, wala akong pakialam sa mga ganyan. Una, chismis lang yan. Walang kahit anong magpapatunay dyan sa sinasabi mo. Pangalawa, may boyfriend akong tao, no? Ano yun, makikipaglandian ako kahit may jowa na ako. Jowa? Na nanlalamig naman sa'yo? Hoy, hindi nanlalamig si Ralph sa akin, ano? Pareho lang kaming busy ngayon. Ay sus! Gas-gas na yung mga ganyang palusot, sis. Walang busy sa taong nagmamahal. Napag-usapan nyo na ba yung tungkol sa inyo, ha? Wala namang dapat pag-usapan eh. Ay nako, bakit kasi ayaw mo pang aminin na hindi na ganun ka-sweet yung jowa mo sa'yo gaya ng dati? Alam mo ko ako sa'yo, agapan mo na yan habang maaga pa. Kausapin mo na yung jowa mo. Okay, fine. Sige, kakausapin ko mamaya pag uwi ko. Nang matigil ka na dyan sa kakakuda mo dyan. So paano, babe? Sunduin na lang ulit kita bukas after ng work mo. Sige, thank you, babe. You're welcome. Babe? Yes. Pwede ba akong magtanong? Sure. Ano yan? Kasi parang nararamdaman ko na hindi na tayo kagaya ng dati. Parang nanlalamig na tayo sa isa't isa. Or siguro ikaw lang. Kasi sinisikap ko pa rin namang maging sweet sa'yo eh. Anong ibig mong sabihin dyan? Ewan ko. Hindi ko rin ma-explain eh. Pero basta, ang alam ko lang, hindi ko na maramdaman na masaya ka sa akin. Hindi ka na rin kasi expressive gaya ng dati eh. Dati, ikaw yung unang nag-I love you sa atin.
Samantala ngayon, kung hindi pa ako mag-I love you sa'yo, hindi ko pa maririnig yun sa'yo. So, ano yung gusto mong itanong? Gusto ko lang malaman kung... ano ba tayo? Nagsasawa ka na ba sa akin? Alam mo, sa totoo lang, hinihintay ko lang din na tanungin mo yung tungkol dito eh. Ano? Monique, hindi ko alam kung paano sasabihin pero... hindi na ako masaya sa relasyon natin. Ganun? Pero bakit? Ewan ko. Kasi hindi ko na matandaan kung kailan nag-umpisa. Basta ang alam ko lang, unti-unting nawawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Alam mo yun, nawalan ako ng excitement. Ganon. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Ralph, napaka-unfair mo naman eh. Unti-unti ka na palang nawawalan ng gana sa ating dalawa. Hindi mo man lang pinaalam sa akin. Para naman sana nagawa natin ng paraan. Monique, wala na rin kasing sense kung ipipilit pa natin eh. Anong walang sense? Ralph, 3 taon na tayo magkarelasyon. Saan yung walang sense dun? Kasi ayoko na rin talaga. Ay, Monique, gusto ko na muna magpahinga. Sabihin mo nga sa akin, Ralph. Saan ako nagkulang? Sa pagkakaalam ko, naging sweet na girlfriend naman ako sa'yo eh. Minahal naman kita ng totoo. Wala, Monique, okay? Hindi ka nagkulang. Ako yung may mali. At kahit anong gawin mong pag-a-adjust, walang mangyayari kasi wala naman kailangang baguhin sa'yo eh. Kaya palagay ko, mas mabuti pa siguro kung tapusin na lang natin to. Ralph, hindi ba pwede talaga nating subukan? Baka naman pwede pa. Alalahanin mo lahat ng sinumulan natin. Lahat ng pinagdaanan natin. Baka sakaling bumalik pa yung nararamdaman mo. Monique, maniwala ka, sinubukan ko na. Pero wala na talaga eh. Alam mo, kahit anong gawin ko, hindi ko na ulit maramdaman yung dating pagmamahal ko sa'yo. At hindi ko kayang magpatuloy sa relationship nang wala na ako nararamdamang pagmamahal. Alam mo yan, kaya mas mabuti pang tapusin na natin to. Monique, maghiwalay na muna tayo. Hindi ko alam kung anong mali sa akin para unti-unting mawala ang pagmamahal sa akin ni Ralph. Naging sweet at maalagang girlfriend naman ako. Sinisigurado kong hindi ako nagkukulang sa pagpaparamdam sa kanya na mahal ko siya. Pero ang sakit lang na hindi naging sapat lahat ng effort ko at lahat ng pagmamahal ko para mapanatili siya sa buhay ko. At kahit na nga sinabi niya sa akin ni Ralph na hindi ako ang may mali, ay hindi ko pa rin mapigilang tanungin ang sarili ko. Saan nga ba ako nagkulang? Mayroon ba akong hindi nagawa? Dapat ba na iparamdam ko sa umpisa pa lang na unti-unti na siyang nawawala ng gana sa akin? Dapat ba na nakita ko ang signs? Hindi ko na alam. Ang alam ko lang sa ngayon ay gusto kong bumalik sa akin si Ralph. Kaya naman hindi ako tumigil sa paghahanap ng paraan para bumalik siya sa akin. Naghanap ako ng kasagutan sa mga bagay sa paligid ko. Nagbasa ako ng mga magazine at ng mga article sa internet tungkol sa love and relationship. Kung ano-anong mga audiobooks at podcasts na rin ang pinakikinggan ko na may kinalaman sa pakikipagbalikan sa iyong ex-lover. Hanggang isang araw, Ay, naku, tagal naman ng bruhang yun. Magpapasama dito sa mall. Siya naman yung ang tagal dumating. Ay, naku. Natawagan na nga lang. Hello, sis! Malapit na ako. Naiinip ka na ba? Ang tagal mo naman kasi. Saan ka naman banda? Ito na nga, malapit na nga. Mga 2 kanto na lang. Ubo ng traffic naman kasi dito sa Shaw Boulevard eh. Dapat talaga nagstay na lang ako sa bahay ko eh. Hoy, anong dapat nagstay sa bahay? Dapat nga, nagpapasalamat ka pa sa akin ngayon eh. Tinutulungan nga kitang maglibang para hindi mo palagi naiisip yung ex mo. Ikaw pa tong galit. Okay, fine. Thank you po, ha? Oh, siya, ibababa ko na itong tawag ha. Hintayin mo na ako dyan, babush. Oo na. Dito na kita hihintayin sa paborito nating fast food. Sure, see you. Ay, naku, kahit kailan talaga tong baklang to. Ay, makapag-YouTube na nga lang muna. Oh, ano naman tong nasa recommended videos ko? How to win an ex back? Para sa comeback na pack. Ay, winner to ha. Ito talaga yung mga video na kailangan ko ngayon eh. Mapanood ko na nga. Hello! Welcome back to my channel! For today's episode, iisa-isahin natin ang mga steps on how to win your ex-boyfriend back. First step,
Mag-focus muna sa sarili. Gawin lahat ng paraang alam mo para i-improve yung sarili mo. Magpakasaya ka. Pakita mong kaya mo maging masaya kahit na wala na siya, di ba? At kapag okay ka na, proceed ka na syempre sa step number 2. Makipag-date ulit. Ipakita mo dyan sa ex-boyfriend mo na hindi ka magmamakaawa dahil marami pang lalaki dyan, no? At remember, gagawin mo to hindi lang para pagsilosin yung ex mo, kundi para mag-enjoy ka. Malay mo, di ba? Yung next na ka-date mo, yun na pala yung totoong ka-forever mo. O, di ba? Aba, okay Tandaan to mo, ah. sis. Oo, Oo nga ikaw. naman. Ikaw nanonood Bakit ako ngayon ng magmamakaawa video kung to, pwede ha? naman akong pumilala ng ibang lalaki dyan? Pero Hindi ka sino dapat naman yung naghahabol, i-date oh. ko? Lagi mong iisipin na sila ang nawalan at hindi ikaw. Kaya sige, gumora ka na at magpaka-happy at see you sa next episode ng aking vlog. Love, love, love! Mwah! Aha, ganun pala yun, no? Magawa nga itong mga steps na to. At sinusumpa ko, Ralph. Darating ang araw na magmamakaawa kang bumalik sa akin. Hoy, bakla! Ay, teka, baklang pala ka. Ano ba yan? Dahan-dahan naman, ano? Ay, wow! Grabe ka naman magulat. Ano ba kasing ginagawa mo at focus na focus ka dyan? Wala. Tara na nga. Umorder na tayo ng pagkain pagkatapos mamaya samahan mo ako mag-canvas ng mga gamit, ha? Huh? Yung kailangan dun sa anniversary. Canvas? Bakit? Sinubukan mo bang i-check sa logistics department natin kung may stock na sila? Hindi pa eh. O ba't hindi mo muna itanong? Oo nga, no? O sige, bukas itatanong ko. Tara, umorder na tayo. Gutom na ako. Saan kaya dito yung desk ni Israel? Sabi niya, cubicle 102 daw eh. Ay, ayun. Hi Israel. Oh, Monique. Sorry, gulo ng desk ko, Okay lang, ano ka ba? Nga pala, ano may tutulong ko sa'yo? Kasi kailangan ko ng materials para sa anniversary. Oh. Ito, sinulat ko na sa papel. Baka naman pwede mong i-check kung meron tayong stock. Sige, i-check ko. Thank you, Ay, teka. Kailan pala ako pwedeng bumalik para sa follow-up? Teka, babalik ka? Oo. Kailangan ko kasing malaman kung ano yung mga materials na meron tayo para naman malaman ko rin kung ano yung kailangan kong bilhin. Sige. Bukas? Siguro babalitaan kita bukas. Yay! Salamat ulit, Wala nga naman. Basta ikaw. Siya, sige. Balik na ako sa desk ko. Bukas na lang. Okay. Israel? Siya nga pala. Alam mo, ang gwapo mo today. Talaga ba? Oo kaya. Ang linis mong tignan sa suot mong polo at saka yung glasses mo, bagay na bagay sa'yo. Salamat. Siguro, in love yung girlfriend mo sa'yo, no? Kasi ang pogi-pogi mo na tapos mukhang responsable ka pa. Yun nga eh. Wala akong girlfriend. Ha? So, single ka pala? Oo. Pareho pala tayo, no? Hindi kaya tayo yung destiny? Ano? Hindi, wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko. O siya, sige ha, bukas na lang. Bye, Mr. Pogi! Saktong-sakto ang timing ng video na napanood ko tungkol sa kung papaano pabalikin ang ex-lover. Kahit kailan naman kasi ay hindi ko naisip na tuluyang mag-move on kay Ralph. Sa halip ay nag-isip ako ng mga paraan kung paano ko siya makukumbinse na bumalik sa akin. Lahat ay gagawin ko para lang balikan ako ng ex-boyfriend kong si Ralph at isa na nga doon ang makipag-date sa iba. Pero may isa akong problema, kanino naman ako makikipag-date? Taong bahay at opisina lang naman ako. Hanggang sa isang araw nga ay nakausap ko si Israel. Ramdam kong kinakabahan siya noong kausap ko siya. Hindi siya mapakali, hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo at dahil doon ay naisip ko na baka nga totoo ang balibalita na may gusto siya sa akin. Kaya naman hindi ko na sinayang pa ang pagkakataon na yun at ako na nga mismo ang nagpakita ng motibo kay Israel. Sa umpisa ay naging mahiyain siya sa akin pero dahil sa madalas kami nagkakausap dahil kailangan ko rin makipag-coordinate sa kanya para sa assignment na hawak ko ay unti-unti ring gumaan ang loob ni Israel sa akin. Hanggang sa dumating na ngang isang araw na niyaya na niya akong makipag-date. Monique, sorry talaga.
Kailangan ko na magmadali. Nagkaroon kasi ng emergency sa bahay. Yung kapatid kong babae, mga anak na yata eh. Okay lang, walang problema. Nag-enjoy naman ako sa movie date natin eh. Thank you nga pala ha. Talaga? Nag-enjoy ka? Oo naman. Medyo nakakabitin nga lang kasi hindi tayo masyadong makakapag-bonding. Don't worry. Babawi ako next time. Promise, Next time? Hmm. Meaning may kasunod? Kung papayag ka. Tignan natin. O siya, sige. Baka kailangan ka na nung kapatid mo. Ay, nga pala. Sige, bye. Salamat ulit ha. Text na lang ha. Sure, sige. Ingat. Ay, ayan. Sa wakas, makakapag-upload na rin ako ng picture sa My Day ko. Teka, alin kaya dito yung i-upload ko? Ito kaya? Or ito na lang kayang picture naming dalawa? Ay, huwag. Masyado namang halata. Alam ko na. Picturean ko na lang kaya yung movie ticket namin. Teka, nandito lang yun kanina sa bulsa ko eh. Ayun, mapicturean na nga. Perfect. Movie date, ATM. Thank you for the day. Heart. And then, share to story. Ayan, okay na. Nakapag-abang na nga lang ng taxi. Kuya, dyan na lang po sa gate na kulay green. Salamat. Napatawag tong bruhang to. Ano na naman kaya kailangan nito? Hello? Bakla! Ano ba naman yan? Napakaingay mo. Sorry Na-excite lang naman kasi ako sa ibabalita ko sa'yo. Na-excite? Tungkol saan? Nakita mo ba yung bagong post ni Ralph sa FB? Ha? Hindi. Bakit? Anong meron? Ay nako, mas mainam pa ako ikaw na mismo makakita. Sigurado ako matutuwa ka rin. Ganon? Sige na. Baba ko muna tong tawag para ma-check ko lahat tapos tawagan mo ako, ha? Okay. Sige, fine. Bye. Ano naman kayong pinagsasabi ng taong yun? Di bale, matignan na nga lang sa profile ni Ralph. Sa isang hiwalayan, may isang madaling makakahanap ng iba habang yung isa nalulunod sa luha. Ang saklap lang dahil ako yung pangalawa. Ay, wow! Kung makapag-post naman to, parang hindi siya yung nakipag-break ha? Ano kaya nangyari sa damuhong to at nag-post ng ganun? OMG, baka nakita niya yung My Day ko. Matignan na nga. Sinasabi ko na nga ba eh. Nakita mo na? Oo, Bax, nakita ko na. Alam mo, feeling ko kaya siya nag-post ng ganun dahil nakita niya yung My Day ko. Ganon? Ano pa nga ba? Ano pa bang pwedeng dahilan? Well... Ano palagay mo, Bax, ha? Effective ba yung ginagawa ko? Siguro, hindi naman magpo-post ng ganun yun kung hindi, no? So, anong plano mo? Di, ituloy-tuloy ko lang tong ginagawa ko. Okay, ikaw ang bahala. Siya, sige na. Yun lang naman ang tinawag ko sa'yo eh. Sige, bye! Bye! Si Israel nag-chat. Hi, Monique. Thank you ulit sa date. And sorry kung kailangan kong umuwi ng maaga. If you don't mind, pwede ba tayong kumain bukas sa labas? Agad-agad? Namiss mo ko kaagad, ha? Pero sige, pagbibigyan kita. Salamat talaga, Monique ha. Kasi pumayag kang lumabas ulit. Wala yun. Nag-enjoy din naman akong kasama kita eh. Heto, magpo ka. Thank you. Kumusta pa rin yung kapatid mong babae? Nanganak na siya? Hindi pa. False alarm yung kahapon. Okay. Kayo lang bang magkasama sa bahay? Di naman. Kasama pa namin yung parents namin. Kaya lang, hindi kasi siya pinanagutan ng boyfriend niya eh. Kaya ako yung nagpo-provide ngayon para sa pagbubuntis niya and eventually para sa panganganak niya. Wow, ang bait mo naman, kuya. Hindi naman masyado. Wala lang talaga akong choice eh. Biro lang. Sira. Pero seryoso, ang sweet mong kapatid. Biruin mo, hindi mo naman responsibilidad yung magiging anak niya pero ikaw pa rin yung nagpo-provide. Ganun kasi ako sa mga taong mahal ko. Tsaka sa mga taong mahalaga sa akin. Ang swerte naman ng mga tao sa buhay mo. Kung ganun, di maswerte ka. Ha? Bakit naman ako nasama dyan? Kasi mahalaga ka sa akin. Monique,
ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Gusto kita. Actually, matagal na. Sa opisina, hindi buo yung araw ko kapag hindi kita nakikita. Minsan kapag nawawala na ako ng ganang pumasok dala ng stress, maisip ko lang na makikita ulit kita, nabubuhayan ako ng loob. Grabe. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi naman kailangan may sabihin ka pa eh. Tsaka huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali. Basta sa ngayon, hayaan mo lang akong kilalanin ka. At kilalanin mo rin muna ako. Pero, paano kung hindi naman maging masaya yung ending natin? Okay lang yan. At least sinubukan natin, di ba, na bigyan ng puwang yung isa't isa. Masaya na ako doon. Ano pa naman yan, ang drama natin. Alam mo, umorder na muna tayo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na matuwa dahil naging epektibo kay Ralph lahat ng mga pagpapaselos na ginawa ko. Salamat na lamang at nandiyan nga si Israel na siyang tumulong sa akin para isakatuparan ang mga pinaplano ko noon. But please, don't get me wrong. Hindi ko ginagamit si Israel. Nagkataon lang din siguro na siya yung nandyan sa oras na kailangan ko ng ibang makakasama. At sa totoo lang, ay nag-e-enjoy din naman ako nakasama si Israel. Marunong kasi siyang magdala ng conversation. Gentleman, sweet, at mararamdaman mo na malalim siyang tao. At sa bawat araw na nakakasama ko siya ay mas lalong dumarami ang mga bagay na nalalaman ko tungkol sa kanya, na para sa akin ay mas nakakadagdag pa sa appeal na meron si Israel. Kagaya na nga lamang ng pagiging breadwinner niya at pagiging mapagmahal sa kanyang pamilya. Marami siyang katangian para gustuhin kong maging isa sa mga taong mahalaga sa buhay ko. Sa mga taong mahal niya. Sa puntong ito ay unti-unti na akong nalito. Yung dating pinaplano ko na pagselosin lamang ang ex-boyfriend kong si Ralph ay parang iba na yata ang tinahihinatnan. Parang hindi na tuloy si Ralph ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang mga ito, kundi si Israel mismo. Nagpatuloy pa ang paglabas-labas namin ni Israel. Kapag nagkakataon na wala kaming ibang lakad tuwing weekend ay nagkakasundo kami na kumain sa labas o di nga kaya ay manood ng sine. Ang gaan niyang kasama, siya yung tipo ng tao na kaya akong pasahin sa pamagitan lang ng presensya niya. Kapag ka siya ang kasama ko ay parang nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko sa buhay. Nakakalimutan ko na broken-hearted ako. Nakakalimutan ko na si Ralph. Oo, si Ralph na unti-unti namang nagpaparamdam sa akin at nagpapahiwatig na gusto niyang makipagbalikan. Minsan ay nagte-text o nagchat-chat siya sa akin na humusta at nagtatanong kung masaya ba ako na wala na siya sa buhay ko. Na sa totoo lang ay gusto kong sagutin ng oo. Oo, masaya ako at meron ng ibang nagpapasaya sa akin. At yun ay walang iba kundi si Israel, na ngayon ay formal lang ang nanliligaw sa akin. Naku, malilate na ako. Kailangan ko nang magmadali. Ito na Monique, konti na lang. Good morning and happy birthday! Ay, teka, ang aga naman pagbati niya. Bukas pa yung birthday ko Well, naninigurado lang kasi baka nakalib ka na bukas at hindi na kita mabate kagaya na lang ng nag-iwan ng flowers dyan sa desk mo. Ha? Flowers? Hmm. Teka, kanina naman galing tong mga to? Baka naman dun sa ex mong hindi tumitigil ng panunuyo sa'yo. Nagkabalikan na ba kayo? La, hindi pa, no? Hayaan mo siyang manuyo dyan. Ay, gusto ko yan. Palaban ang ate mo, oh. Pero, sayang naman. Ang sweet-sweet pa naman niya. Biruin mo, pinapadalhan ka na ng flowers ngayon. Samantalang dati, hindi naman ganyan yan ka-sweet sa'yo. Malamang, nanunuyo eh. Pero, parang hindi naman sa kanya galing to. Ha? Kanino? Happy birthday, Monique.
Hope you enjoy your day. Love, Israel. Kaya naman pala matapang ang lola mo. May iba na pala nagpapasaya sa kanya. Pero teka ha, kung hindi pa kayo nagkakabalikan ni Ralph, ibig sabihin na pwedeng maging kayo ni Israel. Or, OMG sis! Don't tell me kayo na! Bruha ka talaga, hindi no? Pero may chance na maging kayo, di ba? Balak mo siya sagutin? Hindi rin. Anong balak mo? Wala. Anong wala? Wala naman kasi talaga akong balak jowain si Israel mo. Ganon? Bakit hinahayaan mo malikaw? Ginagawa ko lang naman to kasi para may iba akong mapagbalingan ng atensyon. Para hindi palaging si Ralph yung naiisip ko. At saka para ipakita sa kanya na hindi ako maghahabol sa kanya. So, si Ralph pa rin pala. O ngayon, na-realize na ng tao na gusto ka pa rin niya at nakikipagbali ka na sa'yo. O anong balak mong gawin? Wala. Basta sa ngayon, ini-enjoy ko lang muna lahat. Ini-enjoy ko yung company ni Israel. Masaya naman siyang kasama At saka, ang sweet-sweet niyang tao at ang bait-bait pa. Alam mo, ikaw babae ka ha? Baka naman mamaya sa pinaggagawa mong yan, ikaw na naman ang masaktan sa huli ha? Ha? Bakit ako? Ay naku, Diyos ko, kilala na kita bakla. Yung mga ganyang galawan ng Israel, diyan ka madaling na-fall At kapag tuluyan ka ng na-fall, in laban ka na naman. Magmamahal ka na naman na parang wala nang bukas. Wala ka na namang ititira sa sarili mo. Ganyan ke. Bigay kung bigay. Hoy, hindi Natuto na ako. Alam ko na kung anong ginagawa ko at this time, sinisiguro kong hindi na ako masasaktan ulit. Oh well, pinapaalalahanan lang naman kita. Mahirap na, baka sa ngayon. Enjoy ka lang pero sa bandang dulo, ngawa-ngawaan na naman ang drama mo. Nope. Never again. O siya, okay. Sige na, naniniwala na ako. Siguraduhin mo lang, ha? Naman. O paano, Bax? Mauna na ako sa'yo, ha? May date pa ako. Taray, may date din ng bruha. Siyempre. Ano, ikaw lang ang may love life? O sige na, babosh. Happy birthday ulit, ha? Okay, ingat. Bye-bye. Hi, Monique. Ralph? Happy birthday. Hinintay ko talagang matapos ang work mo para batiin ka siya nga pala, flowers for... may iba na palang nagbigay ng bulaklak sa'yo. Oo Kaya, thank you na lang ha. Sige, mauna na ako. Kaya ba ayaw mo na akong balikan? Ralph, hindi sa ganon. Ayoko lang talaga sa ngayon. Masaya ako sa ganito muna. Malaya, walang commitment, walang iniintindi. Sana naman maintindihan mo. Ralph, alam mo namang minahal kita, di ba? Sobra. Mukha na nga akong tanga sa pagmamahal ko sa iyo nun Pinagtatawanan na nga ako ng mga kaibigan ko. Kasi kahit anong panlalamig ang pinapakita mo sa akin, sinusubukan ko pa rin. Ginagawa ko pa rin lahat ng pwede kong gawin para hindi tuluyang mawala yung nararamdaman mo sa akin. Monique, sorry. Sorry kung hindi ko nakita lahat ng ginawa mo noon. Sorry kung nabaliwala kita. Monique, babawi ako. Monique, please, pagbigyan mo lang ako. Ralph, ang sakit. Araw-araw kong tinatanong yung sarili ko kung ano bang mali sa akin. Kasi wala ka namang maibigay na dahilan kung bakit ayaw mo na Ano? May kulang ba sa akin, ha? May sobra ba sa akin? Wala akong ibang mapagtanungan kundi yung sarili ko. Kasi ayaw mo naman akong kausapin Alam mo ba kung gaano kasakit yon ha? Monique, sorry talaga. Kasi hindi ko rin talaga alam ang sasagot ko nun Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko noon. Pero ngayon, Monique, maniwala ka. Sigurado na ako ngayon. Gusto kong bumalik ka sa akin. Monique, gusto kong magsimula ulit tayo, please. Sigurado ka na? Kasi Kasi nakikita mo may ibang nagpapasaya sa akin. Ayaw mong maging masaya ako sa iba, ganon. Ralph, sorry na lang. Tinanong mo sa akin kanina kung anong dahilan kung bakit ayaw ko nang makipagbalikan sa'yo, di ba? Pues oo. Mas matimbang na sa akin si Israel ngayon. Kasi siya yung nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Na kahit minsan, hindi ko naramdaman sa'yo. Sa unang pagkakataon ay nasabi ko ang lahat ng hinaing ko sa ex-boyfriend ko na si Ralph. Nailabas ko ang lahat ng nagpapabigat sa dibdib ko, na bit-bit ko sa mahabang panahon. At ang gaan-gaan sa pakiramdam.
Ganito pala yung feeling na para kang nabunutan ng tinik. Ngayon ay hindi na ako nabubuhay sa mundo na puro katanungan na lamang. Mga katanungan na ang sagot ay hindi ko nakita kay Ralph. Hindi rin naman sa sarili ko, kundi nakita ko yon kay Israel. Ganun pala yun. Hindi mo kailangan tanungin kung saan ka nagkulang. Dahil kahit ano pang naging pagkukulang mo ay tatanggapin ka ng tamang tao. Matapos ang ilang buwang paniligaw ay sinagot ko na nga rin si Israel at hindi ni minsan ko pinagsisihan ang desisyon kong yon. Palagi niyang ipinararamdam sa akin na mahal niya talaga ako. Minsan ay nagkakaroon din kami ng mga hindi pagkakaunawaan pero sinisiguro ni Israel na naayos namin ang lahat ng yun. Sa kanya ay naramdaman kong may kakampi ako sa lahat ng problema na dumarating sa buhay namin. At dahil nga doon ay tuluyan ng nahulog ang loob ko sa kanya. Nakatagpo ako kay Israel ng panibagong kahulugan ng pag-ibig. Babe, thank you ulit sa pagsundo mo sa akin sa bahay ha. Hindi mo naman kailangan sunduin ako sa bahay at samahan ako sa pagpasok sa office pero ginawa mo pa rin. Kinailangan mo pa tuloy bumangon ng maaga. Naku ba, wala yun, babe. I mean, second month rin natin ngayon kaya kailangan maging special tong araw na to. Kahit pareho tayong may trabaho. At saka ikaw naman talaga yung dahilan ng pagbangon ko sa umaga. Paga nga lang ngayon. Sus, ayan ka na naman ha. Hindi ka talaga nauubusan ng kaswitan, ano? Nako, kung kaswitan lang, hindi talaga ako mauubusan kasi araw-araw mo ako nire-refill. Ewan ko sa'yo. Pero, seryoso babe ha? Thank you. Pati dito sa flowers. You're welcome. O sige na babe. Magkita na lang tayo mamaya ha. Happy Monthsary. I love you. I love you too. See you later. Good morning! Ay, wow! Ang taas ng energy, ha? Anong meron? Ako, hindi pa ba obvious sa mga bulaklak na dala niya, ha? Oo, alam kong may bulaklak. Nakita ko, di ba? May mata din ako, no? Pero anong meron? Bakit may mga paganyan si Mayor? Second monthsary namin. Oh, kaya naman pala eh. In fairness sa kasutan ng jowa mo, ha? Check na check, ha? Ay, sus! Pati nga ng flowers na yan. Baka naman plastic lang yan, no? Hoy, totoo yung mga yan, ano? Ba't naman ako bibigyan ng mga plastic nun? Ay, oh! May pa-love notes pa ang kuya mo. Patingin niya. Hoy, Lester, akin na nga yan! Ikaw talaga napaka-paka-elamera mo eh. Babasahin ko lang ito naman, no? Love notes lang naman, eh. Ay, naku talaga. Okay, happy second monthsary. I'll never get tired of counting months of love with you. I love you. Oh, hindi bang buwangga lang? Saan ka nakakita ng jowang ganyang kasweet? Sus, ganyan din ako sa jowa ko. Huwag na kayong ano dyan. Huwag na kayong umasa dahil si Monique lang ang may mahabang hair dito sa office na to. Kaya halika na't umpisa na natin ang mga trabaho natin at hindi tayo matambakan, ha? Psst! Ikaw? Ako? Oo, ikaw. Halika dito. Mag-usap nga tayo. Oh, bakit naman? Ano yan, ha? Alin? Yan! Yan, bakit yan? Kiring na kilig, ano ka? Teenager? Bakit? Hindi ba pwedeng kiligin, ha? Pwede naman. Kaya lang, baka nakakalimutan mo ng magpigil. Ano, super in love ka na ba sa Israel na yan? Alam mo, pinapaalalahanan lang kita, ha? Baka mamaya, iyak galore na naman ang ending mo. Ano ka ba? Ini-enjoy ko lang naman yung relationship ko sa kanya, no? Kaya huwag kang mag-alala dyan. Hindi pa ako ganun kahulog na hulog kay Israel. Kaya malayo pang mangyari yung mga iyakan ko siya. Oh, talaga lang, ha? Sa nakikita ko parang hindi naman. Alam mo yung ganyan-ganyan ka rin dati kay Ralph, eh. Parang mas malala ka pa nga ngayon, eh. Huwag kang epal dyan. Minsan lang maging masaya yung tao, eh. Alam mo, hindi naman ako nagiging epal, eh. Pinapaalala ko lang sa'yo na sinabi mo sa akin na kaya ka lang nakikipag-date noon sa Israel na yan, para pagsilosin si Ralph. Para ma-realize niya na mahal ka niya. Eventually,
balikan ka. Oo, alam ko. At nangyari na nga, di ba? Hindi pa rin siya tumitigil sa panunuyo sa akin. At gusto mo naman, ha? Siyempre, doon lang naman ako makakabawi sa lahat ng sakit na binigay niya sa akin, no? At saka kahit papano, masaya ako na unti-unti kong nakikita yung resulta ng plano ko. At yun yung ipapamukha ko sa kanya na kaya kong maging masaya nang wala siya at darating ang araw na magmamakaawa siya sa akin na balikan ko siya. Ay, iba rin. Oh, sabi ko naman sa'yo, di ba? Alam ko yung ginagawa ko ngayon. Hinding-hindi na ako magpapauto sa mga lalaking yan. At kahit kailan, hinding-hindi ko na sila iiyakan. Hello, babe? Oh babe, nakapag-out ka na? Oo, babe. Nandito na ako sa labas ng building. Hintayin na lang kita dito, ha? Sige, papunta na ako dyan ha. Okay, see you. Monique, Ralph? Anong ginagawa mo rito? ano pa nga ba? Di kakausapin kita. Kasi, baka magbago pa yung isip mo. Baka sakaling makumbinsi kita na balikan ako. Ralph, alam mo naman, di ba? May boyfriend na ako. Oo, alam ko. Pero ako pa rin naman ang mahal mo, di ba? Babe, tara na. Sorry, may kausap pa pala. Hindi. Okay lang, babe. Napadaan lang. Tara na. Babe, anong nangyari? Bakit na-cancel yung date natin? Babe, masaya ka ba? Ha? Oo naman, syempre. Masaya ako dahil kasama kita. Alam mo namang mahal na mahal. Masaya ka ba sa pinagagawa mo? Ano? Anong klaseng tanong yan? Alam ko na yung totoo, Monique. Na ginamit mo lang ako para pagselosin yung ex mo, para balikan ka niya. Ano? Saan mo naman nakuha yan? Narinig ko kayo na nag-uusap ni Lester. Hindi ka agad ako umalis kanina pagkatid ko sa'yo sa room nyo. Kaya dinig na dinig ko lahat ang pag-uusap nyo. Yun ba? Wala lang yun. Nag-aasaran lang kami. Monique, ano pang ginawa ko sa'yo ha? Anong atraso ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Mahal kita eh. Mahal na mahal. Lahat ng paraang alam ko ginawa ko para iparamdam yun sa'yo. Tapos malaman lamang kung ginagamit mo lang pala ako. Babe, hindi totoo yan. Hindi kita ginagamit, okay? Mahal kita. Yung totoong pagmamahal, yung naging usapan namin kanina ni Lester, wala lang yun. Huwag mo nang intindihin yun. Wala lang, talaga? Eh bakit kinukulit ka pa rin ng rap na yon? At talagang inaabangan ka pa niya pagkatapos ng trabaho mo? Ano? Ano? Ba't di ka makaimik? Kasi totoo lahat ng narinig ko. Babe, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag eh. Pero maniwala ka sa akin. Hindi totoo lahat ng narinig mo. Mahal kita. Ikaw lang yung gusto ko ngayon. Tama na Monique. Huwag mo nang dagdagan yung kasinungalingan mo. At huwag mo na rin akong kumbinsi na maniwala sa'yo. Dahil mula ngayon, ayaw mo na kita makausap. Anong ibig mo sabihin? Magpalamig muna tayo. Kapag handa na tayo, saka na natin pag-usapan lahat ng to. Sa ngayon, hindi na muna kita kakausapin. Ayoko muna makita ka. Hindi ko alam kung paano mapapaniwala si Israel na lahat ng narinig niya sa pag-uusap namin ni Lester ay nasabi ko lang dahil takot akong aminin sa sarili ko na oo, totoong mahal ko na nga siya. Nanilunok ko lang ang lahat ng sinabi ko na hindi ko hahayaang mahulog ang loob ko kay Israel, na hindi na ulit ako magpapadala sa kahit sinong lalaki. Iba talaga si Israel eh. Kaya nga hindi ko napigilan ang sarili kong mahalin siya. At heto, mukha na naman akong tanga. Umiiyak, pero sa pagkakataong ito, ay hindi ko na kailangan tanungin pa ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Dahil malinaw sa akin ang lahat, ako talaga ang may mali. At nang dahil nga sa nangyari ay nakipag-cool off muna sa akin si Israel. At sa ayaw ko man sa gusto ay wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin yun. Baka nga kailangan niyang ng panahon para lumamig ang ulo niya at pakinggan ang mga paliwanag ko. Baka sakaling ito lang ang paraan para maniwala sa akin ulit si Israel. Lumipas nga ang 2 buwan na hindi kami nag-uusap, walang pansinan at wala ring kibuan. Hoy, bakla! Monique! Hoy! Oh, bakit? Ano ba? Tulala ka na naman. Hindi Ano hindi?
Pindot ka ng pindot dyan sa keyboard ng computer mo pero wala ka naman sa wisyo. Tingnan mo nga yung tinatype mo, puro ASDF, ASDF, JKL. Yan ba yung hindi tulala, ha? Kasi naman hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ikaw naman kasi, kunwari ka pang hindi ka in love kay Israel, yun pala, totoo na yung nararamdaman mo, na totoong mahal mo na yung tao. Akala ko ba hindi ka ulit iiyak sa lalaki? Oo na. Tanga naman ako Palpak na naman tong buwisit na puso na to. Anong magagawa ko yun yung nararamdaman ko. Wala naman kasing masama kung magmahal ka ulit. Ang masama, niloko mo ang sarili mo. Pinaniwala mo yung puso mo na hindi mo naman talaga mahal si Israel. Pati mga tao sa paligid mo, niloloko mo. So anong ending? Pati si Israel tuloy, naniwala sa mga kasinungalingan mo sa amin. Hindi ko lang naman kasi maamin na nahulog naman na ako. Na naging marupok na naman ako. Yan lang naman yung mali ko Exactly! Hindi mo maamin sa sarili mo. Kaya hindi mo rin maamin sa amin. Kasi ano? Kasi nahihiya ka. Alam mo, Bax, ang feelings, hindi dapat dinidinayan. Kasi lalabas din sa buong pagkatao mo yan. Kaya huwag mong kinikimkim, hayaan mong lumabas. Dahil habang ikinukulong mo yung feelings mo, mas lalong magre-rebelde yan. At sa bandang huli, tatraydorin ka niya, ikaw rin na masasaktan. Oo na. Sige na, mali na ako. Anong gagawin ko ngayon? Minsan mo nang niloko ang sarili mo. Isa lang ang kailangan mong gawin. Magpakatotoo ka, ha? Suyuin mo si Israel. Tutal, ikaw naman na may kasalanan Paano ko gagawin yun? Mahigit 2 buwan na nga kaming hindi nagpapansinan. Ni chat, ni text, wala nga Pati dito sa office, hindi kami nagkikibuan. Ay, edi subukan mo lang. Malay mo. Hinihintay niya lang pala na ikaw ang unang kumilos. Kaya sige na, Gora na. Sige na. Kontakin mo, kausapin mo, suyuin mo. Go, dali. Israel, salamat ha. Pumayag kang makipagkita sa akin Wala yan. May gusto rin kasi akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sige na. Mauna ka na. Alam kong may gusto ko rin sabihin Pinatigil ko na si Ralph sa panunuyo sa akin. Okay. Israel, sana this time makinig ka na sa mga paliwanag ko. Bakit? May gusto ko pa bang sabihin na hindi mo pa nasabi dati? Yung narinig mong pag-uusap namin ni Lester noon, hindi talaga totoo yun. Hindi ko lang kasi maamin sa sarili ko na totoong nahulog na ang loob ko sa'yo. Kaya nasabi ko yung mga yan. Bakit? Ulit. Anong mahirap sa pag-amin sa sarili mong nagmamahal ka? Kasi sa lahat ng past relationships ko, ako yung palaging iniiwan. Ako yung palaging nasasaktan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako papayag na mapikot ulit at masaktan. At sa palagay mo sasaktan kita? Sa lahat ng pinakita akong pagmamahal sa'yo, yung pa rin yung inisip mo. Sorry na. Alam ko namang mali yung inisip ko Pero yun yung totoo. Yan yung dahilan kung bakit in denial ako noon sa totoong nararamdaman ko sa'yo. Alam mo, Monique, hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo Hindi ko alam kung totoo ba talaga yan o nagpapalusot ka na lang. Israel, maniwala ka naman sa akin, Bigyan mo ako ng chance. Papatunayan ko sa'yo na totoo lahat ng yun. Hindi ko na itatago yung totoong nararamdaman ko sa'yo, promise. Gusto ko man maniwala, palagi ko huli na rin Ano? Anong huli na, ha? Kaya pa nating ipaglaban to. Gagawin ko ang lahat para bumalik yung tiwala mo sa akin. Sanay naman akong gumagawa ng paraan kaya sigurado akong kaya kong tiisin to. Okay lang kahit ako na lang May yung... nakilala na akong iba. Ha? Anong iba? Monique, pinakilala na akong bago. Hindi pa kami pero siya muna yung mas gusto kong bigyan ng chance ngayon. Kaagad? Sa loob ng 2 months? May nakilala ka kaagad? Hindi pa nga tayo nagbe-break Oo, alam kong mali ako doon. Hindi ko dapat binuksan yung pinto ko sa iba habang nasa cool off stage tayo. Wala akong pwedeng idailan sa'yo. Pero Monique, sana maintindihan mo. Minahal kita ng buong buo. Kaya nung nalaman ko na ginamit ko lang ako,
Sobra akong nasaktan doon. Hindi nga kasi kita ginamit. Maniwala ka naman sa akin, oh. Paano nga ako maniniwala kung hinayaan mong magpatuloy yung panunuyo sa'yo ng rag na yon habang may relasyon tayong dalawa? Sige nga! Israel naman eh. Isa lang ang ibig sabihin nun, na anytime handa ka pa rin balikan siya. Na ginamit mo nga lang ako para suyuin ka niya ulit, para balikan ka niya ulit. Unik, sa maniwala ka man o sa hindi, mas gusto kong paniwalaan yung sarili ko na hindi totoo yun eh. Pero wala akong makitang patunay. Wala akong makitang dahilan ng maniwala para sa'yo. Kaya ano, ha? Kaya naghanap ka na lang ng iba? Ganun na lang kadali sa yung kalimutan ako. Israel, minahal mo ba talaga ako? Kasi sa ginagawa mo parang hindi. Minahal kita, Monique. Alam mo yan. Nakakasiguro ko nararamdaman mo yon. Hanggang ngayon ikaw pa rin yung mas mahal ko. Pero sana mas maintindihan mo. Pinipili ko lang kayong kung saan ako mas hindi masasaktan. Yung tao sigurado ako na ako rin yung pinipili at yung totoong mahal ako. Hindi bilang panakiputos lang. Hanggang sa huli ay hindi ko nakumbinsi si Israel na maniwalang totoo yung naramdaman kong pagmamahal para sa kanya. At hindi ko rin naman siya masisisi. Kung nagpakatotoo lang agad ako ay hindi sana nangyari ito. Dati akala ko ay wala nang masasakit pa sa hiwalayan na hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Pero mas masakit pala, yung alam mong may mali ka pero hindi ka na nagkaroon pa ng pagkakataon na itama ito. Lalo't mayroon ng iba yung taong mahal mo. Aminado naman si Israel na mali siya sa parting yun. Masakit, nakakasama ng loob, pero thankful na rin ako sa kanya dahil sa kanya ko lang naramdaman ang mabigyan ng totoong halaga, ng totoong pagmamahal. Alam ko kasi at ramdam ko na totoo ang lahat ng ipinakita ni Israel at ipinaramdam niya sa akin. At kahit nga sa huli naming pag-uusap ay nakakasiguro akong walang nagbago sa nararamdaman niya. Masakit nga lang natanggapin na lahat ng yun ay hindi na namin mapanghahawakan ng matagal at lahat ay panandalian lamang.